Hello, good day. I am Ray. I am... No, that's Putang ina mo. okay, yun, natural lang. Putang ina. Wait lang. Okay, isa pa. Putang ina. Okay. Alright, okay, go. Teka lang. Natural lang. Okay, natural lang. Alright, you can do this. Ano ko ba ito natatawa? Nakikita ko yan. Ito. Ang sad. Anyway. Ito. Go. Windows. Fuck you. I'll go. Okay, game. Alright. Alright, we're good. 5, 4, 3, 2, go. Okay. Alright, hello. Sorry, isa pa. Okay. Hello, good day. I am Ray. Akala ko ikaw lahat. Ay, sorry, isa pa. Okay, go. Ay, sige. Okay, whatever. And I am Ralph. Tapos ikaw na kumula-kada. Sige. Okay, go. Alright. 1, 2, 3. Hello, good day. I am Ray. I am Ralph. And this is the Medium Rare for Two podcast. Hey, this is our first... Puting na. Alam mo na tayo. This is our first episode, period. Okay, sige. Anong One more time. Hindi, okay na yun. Okay na. Okay na ba yun? Huh? Okay na yun. Feeling ko masyadong close yung yung pag-interrupt dun Sige. sa... Okay. Edit. Okay, sige. Okay, go. Okay. 1, 2, 3. Okay, let's go. Hello, good day. Okay, isa pa. Alright. Hello, good day. Isa pa. One more. Okay. Hello, good day. This is Ray. Hindi. Wait lang. Okay, go. Go. 1, 2, 3. Hello, good day. yung nasa na dapat ba? Tapos 1, 2, 3 ka pa rin. Ano, sige. Okay, go. Sige, main character. I'm so sorry. Okay, go. Okay, go. Okay, hello, good day. This is Ray. This is Ralph. And this is the Medium Rare for Two podcast. And this is our first episode. Yeah. This is our premiere. This is our premiere episode. Yes. Ilang months to in the making? I think we started last year when we were recording yung sa Drag Race Spaces review natin with other friends. Yeah. And that started August, right? So almost 1 year in the making. Okay. And now, maririnig ba to sa... yung pagkain naman okay lang yun. Sure. Tawag dito, okay, so why are we here? Why are we doing this? I mean, no, seriously, why are we doing this? Tingnan mo, ikaw nag-iya. Ideya mo to. Talaga, okay, yeah. No. After ng Drag Race, weekly recap, nagyaya ka, nag-chat ka na, mag-podcast tayo. Tapos, drenowing natin ng drenowing. Okay. Tapos, nagkaroon, paano natin siya na set in the motion, like yung this day-to-day? Yeah. Ako nagpangalan. Okay. Okay. Joke lang. Basta ideya niya, Copyrighted tapos... by Wolves. Ideya niya, tapos... Ako nagpangalan, tapos in-approve niya naman. Thank God. Wow. Tapos... You don't need my permission. Wow. Tapos... Okay. Drawing. Kita. Tapos biglang may mga nagkakasakit kahit wala naman. Wow. Totoo, may sakit ako nun. Okay, whatever. Kasi para mainit tapos biglang lamig, mag-rainy season. Okay. Tapos, natuloy siya nung nanood tayo ng Furiosa. Yung planning Session natin. Kumain tayo sa Kenny Rogers. I-blip mo na lang. Sige. Tapos, bago mag-start yung sine, nag-coffee muna tayo sa Coffee Bean. And then, okay, nakapag-set ng date or ng pangalan. Tapos, Ralph started doing the socials and setting up the account sa Spotify, Apple Podcasts, YouTube, with my input sa social advertisements and shit. Yes. Salamat. Joke lang. Tapos, okay. Ayun. Parang hindi mo naman nasagot kung bakit natin ginagawa. Ano ba?
Oh, wait! Hindi kasi ano siya. Paano ba? Kasi whenever I discuss something with Ralph, it's always a good time. So, ayun. So, parang, I think pareho kami na interest sa movies, sa personalities, sa TV. And I think most of the time, pareho naman tayo ng take, di ba? But So, may kumain na lang. Naalala mo yung... Okay, gago may ba? naalala ko yung... Kakain na rin naalala mo ako. yung may nag-food trip. Anyway, go. Oh, ano yun? Basta, na. No names, okay. So, ang concept, bali 2 parts siya. Isang round-up ng current events. So, bibigyan lang kami ng thoughts. Kung... Ano siya? Ano kasi yung pangalan niya, Ralph? Mamaya na. Para may element of surprise. Okay. So, magre-rate kami ng Current events. And then, after siguro mga 5 to 10 items. And then... Tatlo lang. Tatlo lang ba? Okay. And then we dive into the main topic or yung parang main topic man tawag doon. Main topic. Which is? For today's video, for our first episode, we're gonna tackle pink capitalism. Okay, what is pink capitalism, Ralph? Gago, mamaya na yun. Okay. So, we're gonna move on to our first part, which is rated R. So, explain your rated R. Okay, rated R. So, basically, yung events, places, people, or things that we are going to talk about, bibigyan natin siya ng marka or rating. It will be either 3 of the following. So, random, remarkable, or rare. So, ano ba yung ibig sabihin na tatlong yun? Pag random, ibig sabihin it's not good, basically. So, it was done well or happening at random, parang walang methodology, parang bigla na lang siyang umusbong, and usually that's not good. And if it's remarkable, ibig sabihin, it's worthy of attention, meaning it's good. And kapag rare, ibig sabihin, it's unique, it's great. That's the highest mark that we can give dito sa segment na to. Yeah. Sure. So that's, once again, random, not good, remarkable, good, and rare, which is great. There you go. Okay. So for our first item, ano first item natin? Alice Go. Na hindi natin ma-pronounce, hindi natin alam kung anong... We don't know, guys. Kung ano yung tamang pronunciation. Akala ko guo siya, or guo. Apparently, it's just... Yung iba nagsinasabi nila go lang or ko. Okay. So, whatever. So, siya. So, paano mo siya i-rate? Yung issue na, kasi masyado na siyang nanganak eh. Yeah. So, yung main issue lang na tungkol sa identity niya, kung sino ba talaga siya, bakit siya naging mayor, Pilipino ba talaga siya, ganyan. Okay. Yeah. So, for you? For me, it's one big random. Kasi, base dun sa answers niya sa Senate hearing, Washington Senate hearings, pati interview with Karen and other reporters, parang parang walang clear answers dun sa pinaka-issue sa kanya kung saan ba siya nanggaling. Saan ba siya nag-school? Apparently, she was homeschooled. Nag-aaral. We don't do that here. Yes. Okay. We just did, but... We're just gonna cut that? Hindi ko i-cut yan. Go. Tapos... Ayun, so parang it's a big question mark. So it's big random for me, which is not good. Kung merong below random, yung paibibigay ko sa kanya. Kasi it's alarming, right? Parang may accusations ng alleged infiltration ng foreign territories. And na-elect yung person na yun as a mayor kung totoo man yung allegation sa kanya na spy siya. But we don't know. So, anyway... So, I don't feel good about that. Ako naman, random din for me. Pero, random siya sa akin kasi bigla na lang sumulpot yung issue sa gitna ng napakaraming issue sa bansa. Alam mo yun? Like, China, mga corrupt sa gobyerno na wala pa rin mga komento, yung mga ganon. Bigla na lang siya sumulpot. Yeah. Pero, parang at the end of the day, mas okay din kasi na may ganung issue na lumabas kasi parang
pucha, may ganito palang nag-exist na politician na questionable lahat. Yeah. Na parang, tangina, ba't ka nandyan? Homeschooled in a farm. In a farm, diba? Tapos, iisipin mo, magandang nakalkal siya. Parang sa journalism nga, audit ito diba? So, pagpapiyastahan talaga ito ng media na parang, okay, questionable yung birth certificate or the lack thereof. Yeah. I think na-register lang siya parang late registration. Nangyayari naman talaga. Pero yun nga, parang nanganak na yung issue na pagtagpi-tagpi siya na okay, sino tong taong to? Bakit to nakatakbo? Bakit siya binoto? And yung connection niya sa Pogo. So hindi ko alam kung yung ba talaga yung main point dapat or yung spy allegations is just a diversion tactic. Totoo. Hindi ko, it's hard to say. Parang some people are saying na parang, ito yung mga nasa other side ng pagiging hindi liberal. Parang they were saying na parang even them, parang they find they're suspicious, guilty of doing something, pero probably not of being a spy. Which is yung naging parang putahe ng media. Totoo, right na dapat hindi. Kasi parang okay, parang under that spy layer, ano naman? Alam mo yun? Ano kung may spy? Report mo siya. And then, diba? Period. Ang pinakamalaking importante, ano connection niya sa Pogo? Bakit siya nandun sa Tarlac? Nasa Tarlac. Yeah. Diba? Yung mga ganong shit. So yeah, for me, random din. But, masaya pa rin ako na may ganitong issue. Though, naiirita lang ako sa fact na marami siyang natatabu ng mas hindi naman mas mahalaga, pero mahalaga rin mga issue na pambansa. Wow. Yun. That's true. Naging malaking diversion siya. Correct. Right. Next ay Pride Month. Pride Marches. Pride Month things, Pride Marches. So apparently, dalawa yung Pride Marches, Pride Month event, Pride March. Main marches. Official. Anyway. Shit. Yeah. Okay, dalawang events basically. From the same organizers? No. For the first time yata, yung QC Pride tsaka yung MM Pride, Metro Manila Pride, maghiwalay sila. Di ba dati same date lang sila, like Saturday yata, isang Saturday lang. Yeah. So, ang problema dun kasi nahahati talaga yung mga bakla. Okay. Nahati yung isang kabaklaan. So, nahati yung LGBT people. Hinati nila this year, mauna yata yung QC Pride, tapos MM Pride yung mahuli. Pero 1 week apart lang sila. Okay. So, ano rating mo doon? Wala akong masyadong context dun sa reason why they are doing it. And kung dahil ba na nahahati at mas sasapawan ng isa yung isa. Yun ba yung reason? Hindi ko rin alam. So that's a random for me, yung rating ko. Because ano ba yung good reason for splitting them up? And probably hindi ako well-researched dun sa event, kaya random lang yung nabigay kong rating. But wala akong official din alam na rason, pero for me, it's a good thing. Feeling ko lang it's a good thing kasi marami kasing mga tao na maraming mga aktivista sa LGBT movement na parang may pang Tagalog. May nag-aalinlangan sila na pumunta sa QC Pride kasi at the end of the day, QC government talaga yung pinaka kinakapitan ng event na yun. Kaya usually feeling ko lang yung mga aktivista, hindi naman lahat, pero maraming aktivista sa movement natin na nasa Metro Manila Pride events palagi. Yun. Ngayon, meron tayong chance na madaluhan both. Okay. So for me, it's a good thing. So, actually, now that I think about it, dapat nga naman yung Pride events spread out across June. Like parang, I think ang naalala ko sa Pride months, the past few years, since nag-start ako mag-participate, parang after ng Pride month March, nung nasa Marikina pa to, parang tapos na yung Pride festivities. At least within the metro. At least yun yung feeling ko. Pag dito, parang bibigyan ng option for many dates, spread out across June. Mas feel mo yung essence, I guess, ng Pride kapag spread out siya across dates. I don't know if that makes any sense. Pero yeah. Kaya ikakategorize ko siya na remarkable. Remarkable is good. Tama. It's good. Actually, now na medyo na-contextualize siya. Medyo informed na ako. I think it's remarkable. Actually magiging rare siya, I guess, for parang Philippine context kung every week ng June
may major events ang Pride. Dapat ganun sana. Totoo. Mas kung isipin mo doon, mas wide yung media coverage in terms of numbers, instances ng pwede nilang pag-pick upan ng story. Tapos parang mas more information ang na-share across channels and online, and there's a likelihood na mas marami ding tao ang ma-reach ng information na yun. Correct. Kung mas maraming events. Exactly. Anyway. Yeah, moving on to our last item for this segment. Rated R. Yeah. Minute in pa, si Juan Carlos Labajo ay magpa-perform sa QC Pride. So, marami nagko-comment ng against it kasi may issues sila dati ni Darren Espanto. Nakaka-concert lang for his 10th anniversary. Ang Ay, di pa punta ka? Oh my God. Yeah. Ralph invited me kasi para meron akong kasabay na event nun. So, ang galing pala. Ang galing niya. Sobrang galing na parang doon mo maiisip na ang daming talented singers na sa Pilipinas na pwede mo siya i-package as international artists. Balik tayo kay JK. Sorry. De, pero yan, magaling naman talaga si Darren. Like, ang galing niya. Putang ina. Was it Canadian Idol? Doon ba siya unang sumali? Biyata, kasi Canada talaga siya baka mali yung info ko. Pero, yeah, parang napanood kong video sa kanya nung bata pa siya, sobrang galing talaga yung kumanta. Tsaka head tone ba tawag doon? Yung hindi ka nagpa-falsetto? Head tone yung sa parang close to falsetto ata. Chest ano voice. Yung sa chest voice ba yan? Yung booming big. O kasi di ba dati? Kasi di ba dati, nung bata siya, ang taas ng boses niya, syempre nung lumaki, nawala yung ganong katinis. Nag-drop na yung voice niya. Nag-drop yung voice, pero ang ganda pa rin. Parang alam mo yun, parang shit, ang ganda. Like, pwede siya sa pop, pwede siya sa ballad, gano'n. Tapos, hindi na siya ma-falsetto ngayon. Okay. Which is, mas na-appreciate ko sa listener na parang, oh my God, naabot niya yung mga ganong tono na parang, yun nga, chest and head, whatever. So, yun. Ngayon, si JK, Labajo na dating may issue sila, na in-out niya di umano, na hindi naman yun na-prove, hindi rin siya... Di umano kasi parang, hindi naman, well, we don't know. It's none of our business kung ano ba yung gender identity or sexual orientation ng tao. Pero yun nga, parang hindi naman na-prove kung siya ba talaga nag-tweet noon or whatever. Basta, limot ko na. Basta sa Twitter yun. May hacking or whatever. Yeah. So, may mga nagko-comment lang na, bakit nandyan ka ngayon? Ba't ka magpa-perform sa isang Pride event knowing na dati may ganun kang issue with Darren Espanto? He allegedly tried to out someone. Yes. Okay. Yes. Right. Regardless if totoong kung ano man yung sexual orientation or gender identity and expression ng tao. That should not happen, right? Okay. Okay, that's on one hand, parang okay, parang may history ka ng parang would you call it discrimination against gay people yung ginawa niya, regardless if proven or hindi. Yeah. On one hand may ganun, so parang medyo parang may eye roll. But on the other, baka sign to ng growth. Baka nagko-contribute siya sa causes ng pride, ng gay people, ng LGBTQ+. So, ako always give people a chance naman. Correct. Parang wala naman siyang meron ba siyang history? I'm not well versed sa buhay ni JK, pero meron ba siyang, ano ba history ng behavior or parang public perception sa kanya? Ang public perception sa kanya ay ang cool niya na singer na magaganda, yung makabuluhan or may laman yung mga kanta niya. Kaya siya nagiging hit. Alam mo yun? It's yung the messaging, it's beyond the melody eh. Parang shit, ang cool, alam mo yun, ang astig. Yung melody, exactly. It's hard to parang compose or craft parang original melodies, pero hindi ko alam kung ganun ba ka-wide yung parang pakikinig ko sa Filipino music, pero very distinct yung melodies niya. Exactly. And very passionately sang. And may laman naman yung lyrics. Pero when it comes to homophobia, discrimination, ang isang issue lang talaga ay yun, na hindi naman talaga proven, I guess, for me. Hindi naman talaga siya na-prove kung totoo ba or hindi. Do you want to try to search? Baka mamaya. Baka mamaya ano pala. Pero kanina, yung mga na-check ko sa X, hindi talaga siya proven na nangyari yun. May mga nagsasabi naman na yung kunwari na hack, pero siya naman talaga yung nag-tweet noon, yung mga ganun. So, yeah. Okay, kasi so there's a tweet, pero parang JK claimed that his account was hacked. Okay.
Yeah. So, balik tayo dun sa, Alright. yeah, kasi magiging main topic kasi ito kasi cancel culture to eh. Yeah. Pero, yeah, but even so, right? Parang, he seems like a changed person. Tama ba? Okay. Bakit hindi siya bigyan ng chance? Alam mo yan. And in general, parang ano ba yung take mo sa cancel culture? When do people get to come back? Right? Parang hindi naman, especially kung hindi naman ganun ka-serious yung crimes or offenses nila against humanity. Right? Kung di naman sila Adolf Hitler or Trump or yung mga rapists and other well mabigat pa rin yung issue kung totoo siya kasi influencer siya. May platform siya. Exactly. Marami siya nire-reach dun sa influence. Isa siya sa pinaka-relevant ngayon na artists. Pero nga, yun, pabalik tayo sa, well, ako sa ABS pa rin ako ngayon. Ikaw galing ka sa ABS. Alam naman natin yung mga ganitong issue. Hindi mo talaga malalaman yung totoo. Sa totoo lang. Unless nandun ka sa loob. Alam mo yan? So, madaling mag-cancel ng tao sa Twitter or sa X or sa social media kapag nasa kwarto ka lang tapos nakahilata ka buong araw. Yeah. Madali lang mag-cancel eh. Alam mo yan. Pero kapag binigyan mo siya kapag kinontextualize mo yung mga bagay-bagay, kapag nandun ka sa mismong scene, na parang, okay, parang eto palang taong to, ganito naman talaga pala siya sa totoong buhay. Alam mo yan? Yeah. So, yeah. Though for me, ang random pa rin. Okay. You think it's random na nandun siya? Yes. Based on your observation sa mga taong comment about sa mga songs niya, kasi he's a musician, right? Yung demographic niya, is it a mix of straight and gay people or predominantly straight? It doesn't matter, pero chinecheck ko lang kasi. Feeling ko mas leaning toward hetero siya. Hetero. Oo. Parang yung mga bakla, hindi naman kakanta ng buwan unless mga paminta tayo. Alam mo ako, diba, like, ang paminta ng boses kapag kumakanta, ang sarap kantangin ng buwan. Alam mo yun, parang, di ba? Kahit mahirap, di ba? Hindi, ere pala yun. Ere and buwan nga. Exactly. Ang sarap niyang kantahin. Pero, yeah, mas hetero yung nakikita ko sa observation ko. Okay. Mas hetero yung demographic. And if that's the case, I mean, hindi kami nangunguna dito. Hindi namin alam talaga yung demographic. Wala kaming data. Exactly. Pero if he is predominant, yung most of his consumers or fans are predominantly straight, I guess baka dapat mas ibigay sa LGBT person or artist yung spot. Kasi that's taking up space from other LGBT artists. Yeah, though pwede natin siya makonnect sa usapan natin mamaya about that, about pink capitalism. Adjacent to that. Exactly. Buti lang last na topic for this segment. Ako naman, ang random lang na biglang pag-uusapan siya ng bonggang-bongga kumbaga. Pero mas sarap pa rin sa pakiramdam na may allies pa rin na willing, alam mo yun, parang kasi kung ako si JK, hindi naman ako tanga na hindi ko alam yung issue na gano'n dati. Tapos biglang i-risk ko yung sarili ko na pumunta sa ganyang event. Okay. Doon pa lang parang it takes, you know, courage, yung gano'n. So, guts. So, ibibigay ko yun sa kanya. And maganda pa rin siyang bagay at the end of the day kasi regardless, may ally na influential na makikita ng mga straight followers niya na, oh my God, si JK nasa isang Pride event. It's cool to be performing in such events and attending such events. Exactly. Na, shit, yung idol ko ang accepting sa LGBT community. So, why not gawin ko rin, alam mo yan. That's a great point. Yeah. Okay. So, random pa rin siya for me. Pa rin siya. Random yung issue or yung issue, right? Okay, of course it's a issue. Random yung invitation for me. Okay. Though happy pa rin ako na nandun siya. Ako for me, sige. Random din. Kasi for me, at the end of the day, dapat meron parang he's taking up space from other LGBT artists. Okay. But love him. Love his music. So yun! Patangina! Ang tagal natin sa isang segment. That's R-rated. Okay. Yes. So every week we are gonna do this. Yeah. We're gonna be doing this. Gusto mo ba sila bigyan ng tease for next week's episode? Dago pala. Kasi current event siya. Para surprise. Tapos ako din nagpangalan yan. Oh, yes. Okay. All credit. So ngayon, pupunta na tayo sa mas malalim na usapan. Anong pangalan ng segment? Our main show. Main course. Yeah. Okay.
Okay, meron na akong contribution. Welcome to the main course. Welcome to the main course. Which is? We're going to talk about pink capitalism. Kung mas mabilis, pink capitalism. Okay. Salamat. Pink capitalism. So, Spin ko, nag-lag ako na onti dun sa... hindi ko yung i-edit out. Charot. Oh, fuck. Okay. So ngayon, i-define muna natin siya. Pink capitalism or rainbow capitalism. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin nun, Wikipedia. Huwag na tayo mag-ano. Ito na, Okay, go. Sige. Rainbow capitalism is the involvement of capitalism, corporatism, and consumerism in appropriating and profiting from the LGBT movement. So basically, eto yung mga kumpanya na nakikiride sa Pride events every June, tapos makikita mo silang naglipana every June talaga, which is the Pride month. So, ngayon, hihimayin natin, is it really a bad thing? Alam mo yan? Kasi maraming aktivista sa LGBT movement na tumataas talaga yung kilay pagdating sa rainbow capitalism or pink capitalism. So, we're going to talk about yung upside and the downside ng pink or rainbow capitalism. Alright, so, pink capitalism. First, tignan muna natin yung second word, capitalism. Right? In itself, it means exploitation of labor, right? So, kung magiging idealistic tayo, that in itself is already bad. So, that's a downside, right? And second, pink, kung bubuuin na natin yung term, pink capitalism, basically, ang sinasabi nito, hypocritical yung corporations who are participating in this, right? Kasi they're profiting off gay people and gay people's struggles in exchange for the consumption of their goods. Parang ganun, right? Without really influencing yung totoong buhay or pinagdadaanan ng LGBTQ plus people sa atin. So, I guess yun yung downside na main for me. How about you? Downside for me yung exploitation talaga siya. I mean, downside yung exploitation part. Halimbawa, may mga kumpanya or brands na June lang talaga naman sila visible, pero pagdating sa marketing ads, sa ads nila, wala ka naman talaga makikita na anything na nag-glorify, ayokong gamitin yung nag-glorify, na nag-showcase ng LGBT movement, diba? And wala rin silang policies, company policies for their LGBT plus employees. Dun siya nagiging masama for me kapag it's plain exploitation and profiting lang talaga of our movement. Period. Walang usap-usap doon. Pero minsan kasi oversimplification yun. Kasi for example, sa US, marami naman din talagang mga kumpanya na the profit ay dinodonate sa LGBT groups or anything na nagbe-benefit yung LGBT community from. So, for me, okay, binabalik naman talaga. So, it's a good thing. So, yun yung parang upside niya. Alright. Kumbaga parang, do you have an issue with it, yung impact na is only surface level? Yes, pero mas malalim kasi siyang usapin eh. Like, yun nga, halimbawa, Metro Manila Pride, the organizations that organizes every year's yung March every year. Yeah, Pride events every year. Okay, so kung Pride ako, tas may lumapit sa aking kumpanya, tas nagsastruggle ako sa budget para mag-hold ng isang napakalaking event na hindi biro, na milyon yung halaga, kasi kukuha ka ng performers, kukuha ka ng venue, hindi naman yun lahat sa local government, alam mo yun, kasi partnership yun. Yeah. Kailangan ng sponsorship. Kailangan ng sponsorship. It's important. So, kung ako yung organization, anong gagawin ko sa kumpanyang yon na gusto lang naman tumulong? I mean, diba? Parang, nasa surface level pa nga lang tayo, diba? Yeah. Sige, parang, okay, condom company kami, gusto namin tumulong dyan. Ito yung pera, ito yung gagawin niya sa logos namin, sa brand, whatever, ganyan. For me, hindi dapat sisihin yung organization for that.
Kasi, at the end of the day, hindi siya sisisihin kapag nakakatulong to hold that event. And at the same time, parang we know that that organization practices, say for example, anti-LGBT discrimination. Alright. Exactly. Pero, kung yung kumpanyang yun, marami tayong alam na kumpanyang ganyan, na notorious pagdating sa pang-aalipusta sa trans nilang mga empleyado, stuff like that. May history, may proven history. Hindi mo yung tatanggapin. I mean, for me Okay. may ganitong kumpanya, fast food. Alright. Lumapit, teka lang, transphobic kayo Hindi ko yun agad tatanggapin. I mean, kasi parang, okay, ang laki ng pera, pero anong gagawin nyo after this? Alam mo yun? Or anong ginagawa nyo ngayon? Ba't kayo lumapit sa amin? Yun muna yun. Kasi baka this is just parang, ano yung term? Pakitang tao lang. PR stunt or damage control. PR damage control campaign. Right? So, ikakabit nila yung pangalan nila sa pro-LGBT organizations para ma-cover or mapabanguhan yung pangalan nila from an incident that involved anti-LGBT practices or discrimination. Right? Yes. So, magkikringe talaga ako kapag tinanggap nila yun. Like, okay. So ano yung acceptable or tolerable form ng isang organization na mag-fund ng activities like this for you? Okay. Like, kailangan talaga ng research. I mean, research sa part ng LGBT org. Kasi, kailangan talaga siya sa atin, ano ba yung ginagawa ng kumpanyang to for the movement bukod sa pagbibigay ng pondo every year sa Pride events. Kasi, kung ganun naman, okay naman yun. Kung wala naman silang, kung hindi naman sila mamamatay, empleyado, or whatever. So you're saying, Ral, parang hindi ka against pala, baka kasi mamaya hindi ko. Parang, you were just saying na parang hindi ka against dun sa mga company na nag-fund ng, tawag dito, Pride campaigns or activities like Metro Manila Pride March. Tawag dito, yung act in itself, kasi minsan yung nakakabit sa pink capitalism, right? Correct. And other production of goods na merong LGBT theme or whatever. Pero, ang sinasabi mo, parang you're still gonna draw the line kapag itong company nito may history ng may track discrimination, record. may track Exactly. record. Okay, akala ko naman, sabi mo, okay lang, basta nagdo-donate sila, kahit sino sila. Hindi naman, sorry. Yeah. I misheard. So yun, dito mo mapagtatanto na mahirap talaga i-cancel yung mga ganitong kumpanya. Kasi parang for me, like, pag June na, tapos, may dalawa kasi yan may part ng LGBT community na, ay shit, yung ganitong brand, for the first time, nakakatuwa naman yung gay, yung pag-feature nilang gay couple sa ad nila, ganyan. Tapos meron namang iba na natitrigger ka agad sa gano'n na, okay, ano ba yan? Sino ba yung kumpanya yan? Tapos magpo-post against it, na wala namang research, alam mo yun, tapos biglang babawiin kapag na-prove nila na, okay, yung insurance pala na ino-offer na kumpanyang to, pwede mo mag-independent yung gay partner mo, yung mga ganong stuff, alam mo yan. So yun. Speaking of, marami ng ganong klaseng company, right? Na yung healthcare insurance or benefits nila, kasama na yung same-sex partners. Not all though. Which is funny kasi yung iba nga na parang mga kumpanya din na na-prove natin na aalay talaga natin. Wala silang mga ganong benepisyo. Alam mo yan, may mga ganon. Yeah, and hindi ko alam, parang na-mention ba rin natin yung another upside is yung representation, right? Parang nanonormalize yung gay voices or gay image sa media and in turn nag-trickle down to the public, right? So that's an upside. Pero ang isang, based on my research then and my own interpretation of things, ang nakikita ko lagi dun sa mga Pride campaigns, whether advertisements, billboards, videos, online or broadcasts on TV, and kahit sa mga social media posts ng mga company, ano siya, ang nakikita kong image dun ng LGBTQ+, iisa lang, parang sanitized version ng gay people. And yung sanitized version na yun,
mas naglilin siya towards dun sa straight stereotype. So parang nagiging, I'm not sure what the term is eh. Parang na, is it whitewashed? Is whitewash the term or is it only specific for race? I mean, yung unpolished na happy-happy, ganyan. Kumaga parang somehow it speaks to me yung ganong klaseng content na pag hina-hijack yung LGBT causes na ito lang yung version na ma-accept namin. Yes. And somehow parang hindi niya nakaka-capture yung full breadth ng LGBTQ plus identities. And parang napapasama pa nga siya kasi within the LGBTQ plus community, maraming femphobic, maraming transphobic. So, hindi siya nakakatulong, nakakasama pa siya. Okay. So, that's another downside for me. Yeah, maganda na na-bring up mo yan kasi yung kapag inanalyze mo talaga yung mga well, hindi naman lahat, hindi lahat. Pero karamihan yung magkukuha sila ng dalawang gwapong actors and then yung parang mask. Exactly. Pogi. Exactly. Hindi siya diverse. Yep. Hindi siya diverse. Wala siyang mga lesbiana masyado. Naghahanap ako ng babae sa mga ganyan. No binary. Non-binary, yeah. Parang okay, eto yung idea ng society no trans people. Exactly. Walang heterong lalaki na na-fall sa trans na babae. So parang mga cisgender representation lang actually. Exactly. Yun yung medyo parang okay, tama na. Alam mo yun, parang ang dami nating ma-enumerate na kumpanya na ganyan ngayon. Na parang yung plot niya, at the end of the day, at the end of the ad, natanggap ng tatay. Tapos, okay, mga pogi, ganun. Pero pag ang usapan na ay mas malalim, like, pagtanggap sa trans women as mga babae, asan yung brands? Alam mo yun, like, kahit clothing brands man lang. Alam mo yun? Na, yung magkakaroon sana ng meaningful impact sa policies. Kahit sa local ordinances lang. For example, yung sa actually, meron naman dito sa QC. Pero sa ibang lugar, right? Yung kay, I forgot her name. Yung sa Cubao. Tapos yung sa Banyo. Sino? Trans? Yeah, I forgot. Oh, go. Anyway, we can, tawag dito. Parang, kasi yun sana yung parang, di ba, pressing issue siya at that time. Wait lang. Trans woman arrested? Wait lang. Gretchen Diaz. Okay. Yeah. So, okay, sa Diaz. Okay. It was a really pressing, hot issue at that time. Na parang, at that time, parang meron din mga adverts ng mga pogi gay actors. Okay. Parang BL looking characters, diba? So, medyo sanitized version yun na nag-lean pa rin sa straight stereotypes na yun lang yung tatanggapin ng corporations for their advertisements and stuff. Pero, itong may issue ngayon ni Gretchen Diaz na ng discrimination sa isang mall, maganda sanang makakita yung mga tao ng ganitong klaseng character sa campaigns, online or physical copy man yan sa print. Para sana magkaroon ng meaningful impact or influence sa national or local policies. Totoo. So, kasi yun sana yung punto ng representation eh. Para makilala ng mga tao kung na meron palang ganitong klaseng kapitbahay para mawala yung ignorance nila, yung takot nila sa ganong klaseng mga tao. Right? Correct. And kulang talaga ako sa accurate na representation ng for the trans community. Kasi like sa kultura ng Pilipinas, yung trans women themselves, hindi nila ma-identify yung sarili nila as trans kasi ang tawag sa kanila ng mga tao ay simply bakla. Alam mo yun? Ang representation nila sa media ay ginagawang katatawanan, hanggang dyan lang kayo, natutuwa kami kapag pinapasaya nyo kami, pero kapag usapan na tungkol sa rights ninyo, ay hindi, ibang usapan na yan, hindi yan yung sinasabi ng relihiyon namin. Doon ako nakukulangan. And portrayal din sa TV. So, ang mostly nakikita ko yung trabaho lang nila is nasa parlor, tapos sumasali ng mga beauty pageants, and parang hindi ko alam, baka ito lang dahil baka limited lang din yung exposure ko sa mga sa TV or movie content. Pero wala ko nakikita na parang successful trans woman or trans man na characters sa TV and Filipino movies.
So, that's... palaging breadwinner na struggling, na may pinapaaral na ampon, ganun-ganon. Yun sana yung magandang makita ng mga tao. Para matulungan din yung mga kapwa trans people na, okay, parang there's hope for me. Pwede pala akong maging ganito. Exactly. Yun yung impact ng representation na maganda sana. Diba? Ang pinakamagandang representation nila, though Vice Ganda is non-binary, tama? I think, hindi siya they are non-binary. Non-binary. And so, parang if we're not right, correct nyo na lang kami. Okay. That's the closest thing to being successful na parang okay ngayon, the most influential na tayo maglokohan dito. Diba? Mag-produce siya ng movie, tingnan natin kung sino manonood versus kung mag-produce ng movie with Vice Ganda, diba? So nakakatuwang isipin sana that parte ng LGBT community ang most influential, ang biggest celebrity sa Pilipinas ngayon. Pero, pag may post na about Ion and Vice, especially sa Facebook, pag binasa mo yung comments, wala pang 2 comments, alam mo yun, parang meron agad na, okay, tanggap ka lang namin kapag pinapatawa mo kami, kapag ganyan-ganyan ka, kapag balahura ka sa TV. Pero pag ganyan na usapin ng pagmamahal at equality, dahil wag ka dyan, hindi ka namin susuportahan. For entertainment lang. Yeah. Exactly. Yun yung pinakakulang na parang hanggang ngayon, wag na tayo maglokohan. Kasi mismong sa LGBT community, may transphobia pa rin. Alam mo yun, marami akong kilala na gano'n pa rin, hindi ko sasabihin yung mga sinasabi nila para hindi mag-glorify, pero within the community mismo, ang dami pa rin na hindi intindi sa konsepto ng pagiging trans woman, pagiging trans man, na for them, bakla ka period. Alam mo yun? I don't think they even understand yung terms na gustong ituro sana ng SOGI, right? What is sexual orientation? What is gender identity? What is gender expression? And which is sad. Kaya, isasegue ko lang na nakakalungkot lang na yung SOGI Equality Bill 2 decades na sa Kongreso. Hindi pa rin napapasa. Correct. So yun, tutulong sana yun para sa education, right? Totoo. Ayan. Welcome back. Nag-refill lang kami ng wine. Yes, kung nakita nyo, half glass na ulit si yeah. Pink capitalism. Ano ba? Yeah, I think yung last discussion was about Vice Ganda and kung paano siya isang magandang representation ng LGBT na authentically LGBT sa media. And we want more of that sana na gawin ng pride campaigns by corporations. We see more LGBTQ plus actors playing a role in those content. But at the same time, sana aside from actors, yung creatives, sana may representative din yung LGBTQ+, para ma-capture talaga yung authentic experience on what it means to be LGBTQ+ in the country or in the world. Maganda yung sinabi mo tungkol sa creatives mismo kasi yun yung hindi nasasilip eh. Yeah. Parang puro nga tayo surface level. Ano ba yan? Straight actors kinukuha nyo dyan. Dapat bakla. Pero kapag bakla naman or LGBT yung actor, mali naman yung material, hindi siya nagsuswak, naging stereotypical kasi yung mga nasa off-cam ay mga maling tao yung nandun. Yeah. So, ang ganda nun. Ang ganda na bringing up na kailangan natin din ng LGBT plus creatives. Kasi parang we see LGBT actors or actresses, but parang there's yung content itself is still perpetuating wrong stereotypes or hindi siya complete na profile ng isang LGBTQ+. Exactly. Yeah. Kaya hanggang ngayon meron pa rin mga noontime show na yung mga host nagbabakla-baklaan tapos ang daming natatawa. Alam mo yun, na parang and seryoso, 2024 na. Most of the time, there's still the butt of the jokes. Exactly. Tapos magkaka-segment sila ng oh my God, ang obvious na. Pero alam mo yun, parang maglalagay kayo dyan ng segment na tatawagin nyo na bawal yung mga judgmental. Pero, isa kayo sa pinakamalaking contributors kung bakit napaperpetuate nga yung ganung image ng trans women. And ng sangkabaklaan, alam mo yun na parang okay, hanggang comedy lang kayo, period. Alam mo yun. So, yan, maganda yun. May dugtong ko na rin lang. Alam mo, sorry. Go. Sorry, kinat mo. I'm wondering nga sa mga noontime shows. Kasi minsan feeling ko, over na yung
yung treatment, yung sa pagjo-joke sa LGBTQ plus people, I'm wondering kung meron bang parang protection sa policies ng media when it comes to LGBTQ plus actors or actresses or hosts or personalities. Kasi it seems like, I don't know, parang feeling ko it crosses the line na minsan. Anong klaseng protection specifically? Like for example, when for example, si A straight host makes fun extremely of B gay host. It's parang medyo OA na. And nandun sila sa city, kung sa may ordinance ng anti-discrimination. Yeah, parang I'm wondering kung yung mismong company na yun, meron silang protection for LGBTQ plus people and yung ordinances ba ng city where they are based on kung na-enforce ba. Anyway, that's just pero ang ganda nun. And buti na lang din, yung major networks or yung major production companies ay nasa QC, which is parang for me leading pa rin when it comes to protecting, so to speak, protecting the community. Kasi may mga ordinansa talagang, alam mo yun, parang may mga ordinansa ka talaga nakikita na totoong napapatupad. Ganun. Buti na lang. Pero ang ganda lang Ang ganda, parang parang kailan ka magdodraw ng line kapag nagiging na siyang discriminatory. And sometimes parang syempre yung LGBTQT plus host or personalities, they can't push back kasi usually ang pinanggagalingan pa nga ng sobrang pang-aasar and minsan feeling ko nga hate speech na is yung malalaking personality ng mismong shows na ito. Yes. So, Totoo. It's kind of tricky. Yeah. Correct. Pero maganda na rin nandito tayo kasi parang for the last part of our podcast, oh my God, first episode! Natawid natin. It's ending already. Yeah, for the last part, pwede na natin i-tackle yung yung controversial na straight actors playing gay roles. Na adjacent pa rin somehow sa pink capitalism. Pink capitalism. Or we can call that parang gay for pay. Yeah, actually. Totoo. It's not parang exclusive to sa spas and correct. bathhouses. Kasi yung topic na yun ay magsasanga-sanga nga. Pupunta yun sa queer baiting. Sa media, halimbawa Netflix, may mga naririnig ako minsan, ay may baklaan na naman, ganyan. And alam kasi nila yung market na ay puta, may manonood na ito kasi may mga may BL. For me, I think I've mentioned earlier yung kay JK Labajo na parang I think they're taking away the spot of a deserving LGBTQ+ actor or actress from playing such roles. So, kapag impacted na kasing livelihood ng marginalized groups like us gay people, and then that becomes a problem. Right? Parang other straight actors can easily take roles from the hundreds of gay straight roles rather na pwede nila pagplayan. So, parang why can't they let this pass? Parang mag-pass na kayo dyan. Parang pangbigyan nyo naman ng chance yung mga LGBTQ plus actors or actresses to portray a role, to earn money, and portray a role that's to portray a role accurately. Parang ganun. Yeah, though sa isang banda naman, nung lumabas kasi yung The Color Purple na pelikula dati. Ito ba yung Whoopi version, the best version. I haven't seen it. Parang ko lang kay Fantasia version. The best. Though magkaiba naman sila ng flavors, alam mo yan. Though, hindi mo gusto yun. I mean, I enjoyed the singing, pero narratively, parang naghahanap ako ng maayos na tahi sa storytelling. Alam mo kung bakit? Kasi kailangan, baka magkaiba tayo ng appreciation kasi napanood ko yung 1985 ba? Kasi so may available na sa yung ganong klaseng version. 1985. Kasi yung 1985 version, since hindi siya musical, tuloy-tuloy lang yung narrative. Ikakwento namin to sa'yo. Yung sa musical with Fantasia, ang ginawa nila to advance the narrative. May mga nilalagay sila sa mismong song numbers. Okay. So, kapag first time kang nanonood at hindi mo native
native language yung English, tapos sa sinihan mo siya pinanood or whatever. Okay. Marami ka talaga may miss kung walang subtitles. Okay. Pero dun niya nilagay, ang dami ko nahalata na sa songs na nilagay. Kasi parang for me, siguro iniisip nila na kailangan na ito magkaroon ng sariling identity na pelikula. Okay. Hindi to pwedeng parang kinanta lang namin yung kasi, 1985 version. Kasi rare na yung yung Whoopi version. Correct. There has to be something different. Correct. Pero lumayo tayo. Lumayo na naman tayo. We digress. Anyway, so yun. Yung 1985 film na yun, controversial siya kasi ang director niya ay puti. Steven Spielberg. Oh, okay. Hindi na ako that. Pero sa isang interview, ang sabi, hindi ko alam kung siya yung nagsabi or si Oprah mismo na kung saan din siya nakilala, no? Or nag-start talaga ng bongga. Ang sinabi lang kay Steven Spielberg ni Quincy Jones. Who's Quincy Jones? Pero anyway, yeah, that person. Director, producer, co-producer niya, na black. Sabi niya, kunin mo yan kasi kukuha ka ba ng taga-Mars to direct a film about Mars? Kukuha ka ba ng Martian? Which, it somehow makes sense. Yeah, but I think that example is too far off. Yeah. Pero nagigets ko yun. Like, pero I get it. Like, for example, sige, nakapako tayo sa thought na kumuha kayo dyan ng bakla, ganyan. Pero sa Hollywood kasi, versus Pilipinas, sa Hollywood, matino yung screening process nila sa auditions. Okay? Halimbawa, maganda nga yung example na someone na mentally ill, kukuha ka ba ng actor na mentally ill talaga for that role? Or someone na PWD, for example. PWD, sabihin natin Down syndrome. Kukuha ka ba ng... Though ngayon, meron na talaga, diba? Meron naman talaga ng mga actors na may DS talaga na. Ang pinaka-visible sa akin, yung sa American Horror Story. Yes. Pero kasi, wag na tayong maglokohan. Yung statistics ng actors with DS, hindi naman siya ganun ka-high. Okay. Gets? So, or wag ng DS, iba pang different abilities, iba pang disabilities. Kapag walang available, pero may nag-audition sa'yo na ang galing na actor who could play that, hindi mo ba siya kukunin? For me, dun siya medyo nagdodraw ng line na parang, okay, kailan to pwede, kailan to hindi. Okay. Kasi, ngayon, kukuha ka ng, it's the other way around eh. Gay actors na hindi out, nagpiplay din ng role ng hetero. Okay. Though, magkaiba yun kasi hindi naman sila out. Okay. Pero may mga out din na nagpiplay din ng gay roles. Alam mo yun? So, parang for me, maganda talaga na as much as possible, ibigay yan sa LGBT, period. Walang usap-usap doon. Pero kapag binigay naman sa hindi ako masyadong na-hurt doon. I mean, kung dumaan siya sa tamang proseso. Ako, sa totohanan lang, basta maganda yung material na binigay mo sa akin, pinanood ko, maganda yung arte, maganda yung storya, na-capture na yung queer experience, then I will have no problem with that. Totoo lang. Manganganak na naman yung, ayoko naman magsalita kasi manganganak na naman yung topic. Go. Although parang, of course, syempre, hindi naman ako affected as a movie watcher or TV viewer. Hindi naman ako affected dun sa ganung klase proseso. May gay actors na nakukuha na ng opportunity na na-impactan yung livelihood. So, I guess 50-50. Parang if it's good, same. I will enjoy it. On the other, parang I feel bad na sana binigay nyo na lang sa gay actor eh. Kasi feeling ko hindi naman limited yung supply ng gay actors and actresses na pwede nilang pagkuhanan ng Exactly. And minsan... Na pwede cast, rather. Yeah, sorry. Minsan kasi parang, as a viewer din, sundutan ko lang yun, parang may pushback kapag nanonood na knowing that actor identifies as hetero. Na parang, oh my God, parang this actor B could play this role din. Parang, asan siya? May project pa siya. Iba ganyan. Yeah. Yeah. Manganganak kasi yung discussion. Pero for example, ako kasi, maganda yung sinabi mo na okay ka sa akin, nagampanan mo yan ng okay, sige, ibibigay ko yan sa'yo. Kasi may issue din ako sa mga nakaka-cancel na actors, authors, stuff like that. Tapos ang gaganda ng material. Like si Nicolas ba to?
Is it Galit Singh? No. Ay, siya yung recently na nagsabi na nagigilty siya. Tapos, ang sinasabi ng mga bakla, ba't kinukuha mo pa rin yung role? Pero hindi siya yung hugot ko. Woe is me. Yeah. Exactly. Pero hindi siya yung nasa isip ko. Si Affleck, Manchester by the Sea. Si Casey Affleck? Si Casey. Hindi to LGBT, pero canceled siya, diba? Kasi may issue siya. Yeah, parang, assault ba, harassment, whatever. Yeah, something about sex, yeah. Tapos, lumabas yung film sa year na yon kung saan lumabas yung issue. Na parang, putang ina, walang ibang actor na kailangan manalo. Siya talaga. Sa ganung instances, hindi talaga ako against that. I'm so sorry. Hindi talaga ako against. Diba? Ganun ka-powerful yung piece of cinema na napanood natin. Exactly. Sobrang ganda ng pagkaka-play niya as a... Is he, ano yung tawag sa namatayan ng asawa na babae? With oh my God! Halatang nasa patriarchal society tayo. Diba? Kasi widow lang yung naiisip ko. Widow. Ito yung proof na ang patriarchal ng society, putang ina. A widower. Widower. Okay. Widower. Ano siya? A widower. Nag-cringe ako sa ang patriarchal talaga. Anyway, go. Yeah. Go. A widower who's trying to go through life after. Wait lang, is he a widower really? No. Someone died. Anak. Spoiler alert. Spoiler alert. Anak. Yeah. Tapos nag-try siya mag-move on. Tapos naghiwalay sila ng asawa niya. And he's trying to recover, but he can't. He tried to kill himself and stuff. Totoo. Yeah, diba? Dun sa puntong yun. Sorry lang, hindi ko nagbigyan ng justice yung description, yung synopsis na yun, pero it's a really pero at least film. Hindi mo sila na-spoil ng bongga. Pero yun, kasi yun naman talaga yung synopsis niya. Pero panoorin nyo, oh my God, one of the greatest films na lumabas sa panahon na kinakancel siya. Na for me, as a fan of great cinema, parang, oh my God, pwede ba i-cancel nyo siya next year? Pero ibigay nyo na lahat ng awards. May ganun ako, hindi ako magpapaka-plastic, may ganun siya. Yun din yung hugot ko dito sa issue natin about capitalizing on the appeal of hetero celebrities para mag-play ng gay roles. Na for me... Thank you for circling back to the topic. Diba? Hindi tayo matatapos dito eh. For me, kapag dumaan sa tamang proseso, may bakla naman talaga nag-audition, mas magaling siya sa ibang nag-audition, wala akong problema dyan. Maganda yung material. As a cinema fan, wow. As a fan of great cinema, wala talaga akong issue doon. Pero again, babalik tayo dun sa magandang punto mo kanina. Maglagay kayo dyan ng creative sa mga bakla. Which is, to be fair naman, sa entertainment industry, hindi naman nagkukulang. Pero in terms of yung mga magagaling nating director, parang kulang tayo masyado sa LGBT. Yeah. In fairness naman, at least sa ABS, when I was still working there, maraming gay directors. Masaya lang ako sa, alam mo, nag-experience mo yung ABS. Masaya ako sa mismong home. Totoong home talaga siya. Parang totoong kapamilya siya kasi parang mas may boss sa mga babae at mga bakla for some reason sa ABS. Which is nakakatuwa. Na parang yung boss mo na straight, kukunan ka pa ng suggestions kasi they know that for some reason you are more creative than other people, though hindi siya absolute. Tama ba absolute? I think so. Yeah, pero nakakatuwa lang that you are in a company na malaya kang magpakabakla at magpakababae. Alam mo naman sa ABS. Yeah, very matriarchal. And totoo. Charo Santos. Yep. Leaders, Cory Vidanes, leaders, babae. Alam mo yun? Like yung mga heads natin. Oo. Miss Jingle, Miss Dory, Miss Anna. Oh my God, lahat ngayon ay babae. Ate Joey. Alam mo yun? Mga baklang may ingay, mga baklang tulad ko na nagsiset ng grammatical guidelines, subtitling, alam mo yung inangat ko yung sarili ko? Subtitling guidelines. Ang daming babae at ang daming bakla sa ABS-CBN na nakakatuwa lang, na parang kaya kapag may article sila about pride, hindi ako nag-cringe na, ano ba yan, nakikiride lang kayo. Pink capitalism yan, no. Gusto mo yung binalik ka sa topic. Natutuwa lang ako sa ganung ginagawa nila na ang inclusive talaga nila sa loob. Yun lang. In fairness. Have we covered everything? Have we? Pero, saan ba tayo? May ano ka pa ba? Wait, saan ba tayo huling nag-ano? So, okay ka lang dun sa basta magaling material, and duman sa tamang proseso. Duman sa tamang proseso.
Wait lang, for sure meron ba, pero dahil dito sa ating wine... Lagpasan natin first episode. Naitawid. And for that, we are going to cheer. Cheers. Cheers, Rob. Follow us on everything. Everything. Yeah. Ilalagay na lang dito sa... Huwag mo pahirapan ako mag-edit. Ay, sorry. Sa ano na lang, sa end, sa dulo, doon ilalagay yung card. Sa end credit scene. Yeah. Or part. Cheers. Yeah, cheers. Congratulations to us. Yes, our first episode. Yeah. Sana po ay manood. Totoo, manood kayo, makinig kayo. Inaayos pa namin yung Spotify kasi tinake down kami for some reason for copyright infringement. Pero ang sabi naman, di ba, non-copyrighted yung non-copyrighted user. na. Yeah, kasi inappeal ko. Magiging weekly to and ang buong June natin ay Pride themed. So for our next episode, we're gonna talk about for our next episode, we're gonna talk about LGBT plus films. LGBTQ plus films. Q plus films na pre-selected na namin kasi feeling namin hindi siya matatapos kapag hindi siya pre-selected. Okay. Yes. So, and it has to be films na pareho naming napanood. Yes. So we're gonna be talking. Yes, about I think learning speech ko because of why. Yeah, I think na-prove natin ngayon na magsa-struggle tayong tapusin yung 10 na na-identify natin. So, ipupush namin siya na naka-fishbowl. Bubunot lang kami ng 5 and we're gonna... No, ipush na natin yung 10. 10 lang? Damn. Ipush natin yung 10. Pero bunot-bunot pa rin for the sake of outlining shit. Alright. Okay. That works. Wala tayong closing spiel. Oh, okay. Spiel. How about this? Tungina mo! Wait. Okay, so this is medium rare for 2. Wait, we have to close. Wait lang. Go. Alright, so this is medium rare for 2 and we will see or hear from you again. No! Hear from you! Gago ba mag-comment sila? Hear from you! Nag-comment! You will be hearing from us again. Okay. Next week. Here on Medium Rare for 2. Cringe yung putang ina! Gag! Bye! Oh, cheers. Cheers.